Magandang gabi, mga kababayan. Ngayong gabi katotohanan ang ilalabas ng mga officials and legal counsels ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa naganap na raid sa mga KOJC religious compounds noong June 10, 2024. Makakasama natin ngayong gabi si Brother Carlo Catiil, ang KOJC minister, si Sister Eleanor Cardona, ang ating Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama din natin ang ating mga legal counsels ng Kingdom of Jesus Christ, si Attorney Maria Gloria Arafol, Attorney Eunice Ambrosio, Attorney Adam Hambangan, Attorney Dina Tolentino Puentes, at Attorney Israelito Torion. Mga kababayan, laban ng social media ang mga videos kaugnay sa naganap noong June 10. Pero ano nga ba ang katotohanan sa mga videos na napapanood ng ating mga kababayan? Ang mga Kingdom of Jesus Christ workers nga ba ang nanguna nang lumusob ang mga in full battle gear, ang mga kapulisan, ang elite forces o ang Special Action Force ng Philippine National Police. Ngayong gabi, magsasalita ang isa sa mga ministro po natin na nandoon po noong June 10 at isa sa mga humarap sa mga kapulisan. Ilalahad ang katotohanan. Walang iba kundi si Brother Carlo Catiil. Magandang gabi, Brother Carlo. Magandang gabi, kapartner Hana. Unang-una sa lahat, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga nanonood ngayon sa SMNI, kung saan man naabot ang broadcast po nito sa live po sa social media. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Ama sa pagkakataon pong ito na may salaysay, may lahad ang tunay na nangyari last Monday po, June 10 po, 2024. Kasi napakasakit po sa aming damdamin puso na mabasa po sa mga social media yung mga balita na tinitwist po at hindi po totoo ang mga nangyayari. Binaliktad po. Kung may makapagsabi po ng totoo kung ano po at ano talaga nangyari nung June 10 po, kami po yung nandoon po mismo sa gate. So ilalahad ko po detalye kung ano talaga yung nangyari doon. Every 4 o'clock in the morning po, magkakaroon po kami ng devotional prayer. Ito po yung buhay namin dito sa Kingdom. May prayer po kami every 4 o'clock in the morning doon po sa Kingdom Plaza. Yung Kingdom Plaza po, malapit lang po yun yung main gate po natin. Doon po labas-pasok po ang mga sasakyan dyan po yung pinaka-main gate po natin. So sa prayer po, around 3:50 in the morning, naglilinya na po kami niyan, separate yung babae at lalaki. Then around 3:55, about to start na po at 4 o'clock, bigla po nag-alarm yung siren po dito sa compound. At doon po, nung tiningnan ko yung gate, gumagalaw na, pang umuuga. Tinakbo ko po doon, takbuhan na po kami doon. Then nakita ko po, unang ulo, lumabas doon sa gate, nakadungaw na, ulo may helmet po. May hagdanan na pala, nakasampa. Nung sumampa na rin po ako. Yung nakita niyo po yung sa video, yung pinaka-start niyan, yung una pong sumampa na humarap po sa operatiba po ng Special Action Force. Nabigla ako kasi biruin mo, napakahaba ng baril. Tapos paglingon ko, ang dami pala nila doon sa gate. Tapos isa-isa na lang sinampa yung hagdanan nila, 3 hagdanan din. Isa-isa na lang silang pumunta doon. So, dinipa ko po ang aking mga kamay at sinabi ko, "Sir, ano bang nangyari? Sir, meron po tayong document." Doon pa lang po sa taas, gusto ko na pong malaman, ano pong nangyari? Bakit po kayo narito? Bakit po kayo pilitang pumasok? Habang po parang nagpapentintero po kami doon sa taas. Sumampa na po yung pangalawang pulis, pangatlo, hanggang sa 6 o 7 pulis. Pero tinawag ko po yung mga kasama po natin ng mga missionary workers hanggang kami pong lahat ay nandun na po sa ibabaw ng fire truck at wala na po silang space. Hanggang sa natulak po namin sila pababa, ang iba po, diretsahan na pong tumalon doon sa pabalik no sa labas ng gate at yung isa po na operatiba doon po bumagsak sa loob mismo ng gate, yung may space po between fire truck and the gate. Yun po yung nagbuka sa right wing po ng gate po natin. Nung pagbukas po ng right wing ng gate natin, doon na po pumasok sila. Doon na po nagkaroon ng konting commotion po kasi nandun na rin nakaabang yung mga kababaihan po natin, mostly mga maliliit na mga Bible school students po at mga matatanda po. Kasi nga, na-shock po talaga kami. Kasi nga, doon na nagsampahan na yung mga pulis doon. Ano ba itong nagdala-dala yung matataas na kalibre ng baril? So, nagkaroon po ng tulakan until sa na
ano yun, natanggal namin yung hagdanan nila, binalik nila, tinanggal namin, no, binalik na naman nila sa gate kasi nga gusto lang umakyat na naman. So palitan po yun hanggang sa na outnumber namin sa kasi nga 6 na sila doon sa fire truck. Then after that, palusob na sila doon, papasok na sila mga kapatid. So hindi po kami papayag na basta-basta na for us po kasi parang trespassing po yun. Nagtatanong kasi kami, ano para saan ba ito sir, ma'am? Hanggang sa punta sila, umatras sila doon kasi nga binugahan po namin ng water cannon. That is a sign of self-defense po namin. Biruin nyo, kami pa po nakaisip para ayaw kasi namin ng kaguluhan. Palagi kami sumisigaw, sir, tama na po sir, ano bang kailangan ninyo? May lawyer po kami. Yun po ang ini-insist namin. In my part po, sinabi ko talaga, sir, may black and white, may dokumento po ba tayo, sir? Kasi sir, may lawyer, pwede po tayo makapaghintay sa lawyer po namin. As if they are not listening at wala silang narinig. Biruin yung mga kapatid, no? Tubig nga lang, hindi nga yung high pressure, tapos against yung mahabang kalibre na baril, and against the mga inosente na mga missionary workers na nasa harap, hindi ba sila naawa niyan? So, nung nagkaroon na ng distansya konti, pinatawag na nila yung anti-riot police nila. Yun na yung humarang po sa amin at nagpagilid na po yung mga operatiba po ng Special Action Force. At doon sa time na yon, doon na po tumawag po ang ating property administrator, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In-amplify ko po through cellphone at sinabihan niya na kumalma kayong lahat, ganito ganyan, pinakalma niya, tapos siya daw ang kakausap sa loob para po ma-serve po. Doon ko lang nalaman, ay i-serve lang pala yung parang warrant ba yun? Kasi po in the previous, mga 3-4, nagsiserve naman sila yung sa Congress, Senate, Regional Trial Court. Hindi naman ganun wala namang mga operatiba, parang lulusob sa gera, walang ganun. Very peaceful. Ini-entertain naman po kasi yung pag-isip ko, may lawyer naman eh. Yun tumatak sa isip ko. Bakit sa pagkakataong ito, pinipilit nila? Biruin mo, kung wala kami nag-prayer doon, nakapasok sila doon, that is trespassing and this is our house. We have to protect po. Ito is a place of worship po namin ito. Kahit sino naman pong bahay, papasukin po ninyo. Hindi, wala po kayong gagawin, nakaupo lang kayo, nakatunganga lang kayo. Hindi naman po siguro tama yun. Kaya doon po ang instinct po namin, we have to protect our place, this property. Inuulit po namin, sir, nakita nyo naman, sir, nung dumating na po ating mga lawyers, sila Attorney Dina, Attorney Kay po, sinabi ko, tingnan nyo, sir, napaka-organisado po namin. Ayaw po namin ng kagulan. Gusto lang namin i-lay down. Kanina ko po tinatanong, ano ba yan, sir? Para saan ba yan, sir? Eh, hindi po kayo nakikinig. Gusto na, you are forcing yourself way in, gumagamit po ng dahas. Parang excessive po na force. Ang nasara po mga babae, may mga matanda pa po. Ano pong kalaban-laban? Laban sa mga baril po ninyo. Isa lang po yung hampas niya. Wala po kami kahit. Tapos sasabihin niyo po na kami pa yung aggressive, kami pa yung nanguna. Ano po yung laban namin? Kung makikita niyo sa pictures, sa videos, wala po talagang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Sa baril niyo palang may nakita pa ko, may granada, may bazooka, may sniper, may nakapulo. Dito, yung mga magazine, yung makikita mo na ilalaban sa basilan, yung kalaban ng mga NP, nagtataka, bakit sila nandito? Eh, dati nagsiserve sila, wala man, pipirma lang, ipipresent. And then, nakita ko, napaka-organized naman. Kung ano yung nakasulat pala dyan, na mga buildings isi-search sila, sasamahan pala, lahat yan. Oh, napaka-organized, napaka-peaceful. Ito po yung gusto namin. Sir, yun ang sinabi ko sa one of their officers. Eh, bakit nyo po gustong, na-feel ko parang pinoprovoke po nila kami, na para bang kami, we have to draw the first blood, para sisiklab na ganun, hindi po yung turo ni pastor sa amin eh. Nakita niyo po, sir, we didn't even move. Nandun na po kami. Nakatayo po. Wala pong armas. Paglabas nila, sabi ko, wala naman silang bit-bit na nakuha ng mga baril dyan, na what they, maybe sa mga isipan na may private army, si pastor, na ganun. Wala naman. Ano bang implication? Parang brasuan, parang to show force na porket wala kaming kalaban-laban, we are just a religious entity na ganito, pwede yung apak-apakan ang aming mga rights, ang aming mga karapatan. Nasasaktan po talaga kami. As if yung ating mga kapulisan, sa isip kasi namin, nandyan sila to protect the civilian, to serve and to protect yung tagline nila. Noon po, nasasaktan because vulnerable po mga kababaihan, may mga bata, yes, because this is our family. Dito po nakatira, families by families, inadapt po ni pastor. Lahat po dito pinakain, tinulungan ni pastor. Ang instinct namin, proteksyonan, lahat kami nandun po. Kaya wag po kayo magtaka, bakit may bata, may matanda? Kasi tirahan po namin ito. That's how we care and we love the place given to us by the Almighty Father. Tapos, bababuyin lang nila ng ganyan. Madadala po kami sa matinong usapan. Hindi po kami mga barbaric, hindi rin po kami mga bastos.
Hindi po yan ang tinuro ni pastor sa amin. Hindi po kami mga basagulero na porkit may kapangyarihan kayo, may authority kayo, bigla-bigla na lang ganun, sasampa kayo. And kung hindi nyo madala sa ganyan, gigibain nyo yung mga gates namin, mga bakod namin. Tama pa po yan, sir. And then you will say, basic lang daw na mga equipment ng police ang dinala. Ano ba yung description ng basic, sir? Basic po ba yung may kanyon, may sniper, may bomba, mga kalibre, M14, M16, tsaka may mga magazine? Basic po ba yun, sir, ma'am? Ano po yung basic po sa inyo? Ano po, napag-isip ko pa na ganito na ba kawalang hiya po ang ating mga, hindi ko po nilalahat. Pero mataas po yung emotion kasi nga, na-shock po kami. Na-shock po talaga kami na ganito-ganito na lang ba tayo? And then, they really parang, yung perception ba na parang they're treating us like para mga baboy, para mga hayop, para mga animal na walang karapatan. Biruin mo, sir, nagmamakaawa na po kami. Sir, hintayin lang po natin yung lawyer namin, sir. Please lang po, sir, parang ganun ba? And we stand our ground. Ganun po, sir, kasi nga, para po malaman, ano pala yung gusto nyo, anong pakay nyo. Ganun lang po, pero they did not listen to us. Kaya gabi na po pag hinakit po namin and then they will tell us that they're just doing their job. Kahit po ba mali, sir, hindi po na po ba yung humanity side na wala naman po kami tinatago. Paglabas nyo, wala naman po kayong nakuha. Ganun lang po ang totoo pong nangyari sa June 10 po ng madaling araw po, ma'am, sir. So I do hope na by saying this and mabura naman po, wag naman po natin pagtapag kung ano yung tunay na nangyari kasi yung trauma experience po hindi po basta-basta. Ngayon po, kahit kunti lang po nakaluskos po, grabe, takbuhan na po kami kasi hindi mo na mapagkatiwalaan Hindi mo na mapagkatiwalaan ang otoridad na dapat magbigay ng proteksyon sa amin ng mga sibilyan, sa mga pangkaraniwang tao po. Parang wala na pong tiwala, hindi po kami feel safe in our own compound kasi anytime parang lulusubin ka. Sana naintindihan niyo po, kung yan gagawin po sa pamilya niyo, may mga anak po kayo, matutroma ang mga anak ninyo. Nag-iiyakan po ang mga kabataan po dito, sir, ma'am. Yung mga matanda po, very helpless. Nag-iiyakan po. Wala po kami magawa, walang kalaban-laban. And then you are showing your force, abuse of power and abuse of authority po. So yun lang po ang pakiusap po. At alam ko yung mga kasama natin dito ay marami po silang sasabihin. Maraming salamat, Brother Carlo. To add dun sinabi ni Brother Carlo, some of the members, workers, especially children ng Kingdom of Jesus Christ dito sa compound, pagkatapos ng incident ng June 10, some of them, bigla na lang umiiyak yung mga bata. They feel so unsafe and traumatized. And to add more on the impact po na nangyari ng June 10, kasama din po natin magsasalita ang Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ, Sister Eleanor Cardona. Thank you, Hannah. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa lahat ng mga Kingdom citizens, mga full-time miracle workers, mga missionaries, members dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig. In behalf po sa lahat ng mga Kingdom citizens na nandito sa Central Headquarters, sa lahat ng Kingdom leaders, at kahit kay Pastor, kung saan po kayo ngayon, Pastor, nanonood sa amin, nandito po kami upang ilahad kung ano po talaga ang nangyari noong June 10. Dito sa Central Headquarters, sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, at sa Kitbog compounds ng Kingdom of Jesus Christ. We are just so thankful na mayroong CCTV camera and we know that cameras don't lie. Masakit na yung nangyari noong June 10, mas lalong masakit kasi lahat ng lumabas na news, baliktad sa mga nangyari. That is why, nandito kami ngayon upang magsalita at isiwalat ano talaga ang totoo na nangyari. Well, on my part, I was supposed to, matutulog na ako ng 3 o'clock kasi may graduation ng JMC and I was assigned to read the founding president's message, so I have to prepare early, so the usual thing, so early. Then wala pang ilang minutes, ginising na ako kasi may siren. So nandito na sila, so ready naman kami anytime kasi alam naman namin kung ano yung mga mangyayari. So yun bang the usual peaceful, tranquil, serene morning na ang maririnig mo lang ay kanta kasi worship na yan dahil prayer. The silence was broken by the sound of the siren and the shout, the screaming of the workers who were running around.
Then, diretso na ako dun sa gate 18. I saw what Brother Carlo was talking about. 3:50, nung nakita ko yung relo ko, tinignan ko kung ano nangyayari. So, I was already there. Tapos, aside sa devotional prayer kasi, meron kaming prayer chain na 24 hours. Yun yung broken. Kasi may chain prayer kami, 24 hours yan, aside from morning devotional. So, yung prayer na yun yung na-interrupt. Kasi nga, nagkakagulo, nagsisigawan, on the way pa ako dun sa gate 2. And then, may nagsabi na, yung Waxy, nandun sila lahat, close nila yung drive-thru. I have to go to the Waxy. So, nandun ako sa gate 1 ngayon. Nandun ako sa may Emerald. Sa totoo lang, na-shock din ako. Yung bang magising ka tapos ganun yung magigisnan mo. I was really stoned. I was disoriented for a while. Nung nakita ko talaga yung forces, yung mga pulis, nakatransyon, ang dami kasi nila. Tapos nandito sa gilid talaga, na napakamababa lang nung pader. Naka-full battle gear na mga special forces, na talagang hindi sila matitinag. Sabi ko, what was happening was really surreal. Parang hindi siya totoo. Pero you have to get the control of yourself because what was already happening. So nandun kami, we were just standing dun sa gate. Pero nakikita ko na yung mga commotion dun sa kabilang gate. Earlier, bago ako pumunta dun, yan, ako naman yung nandoon sa gate 1. And then suddenly naghahanap daw sila ng administrator. Sabi ko, nandito ako. So, I talked to, I think that was the lawyer. Wala na kasi hindi ko na makikita anong mga names nila or sino sila. Kasi sabi nila, sabi ko, nag-coordinate na ba kayo? Diba pag may ganito, dapat nakipag-coordinate kayo doon sa mga barangay officials, doon sa lawyers. Ay, hindi ma'am, hindi to search warrant. Warrant of arresto. So, kapasok kami. Ay, nakita ko na yung nangyari doon sa kabila. Sabi ko, no. Ma'am, kakasuhan ka ng obstruction of law. Nagbagting yung tenga ko kasi ganun yung sitwasyon. Law, lalaman kayong law. Lahat na ng ginagawa niyong panggigipit, hindi naman talaga kayo dumaan sa process, hindi kayo dumaan sa tamang process ng law. Tapos sasabihin niyo kami na law, tapos ganito ang nangyayari. So, sabi nila, sige, i-breach na namin. I-breach daw nila. Nag-start na silang kunin yung bakal. Kinabit na nila dun sa truck. Nagtabi na sila. Ayan na yung truck kung nakikita nyo. Then we were in the gate. Sabi ko, wala tayong alis. Hindi tayo alis. Patay na lang tayo kung patay. Yon, ganun ang ginagawa nila. Tapos nananalangin kami. Yung bang may fear ka, pero hindi mo naiisipin yun eh. Kasi haharapin mo talaga yan. We have to defend our place. We have to defend what is right. Kasi I know ever since the beginning of what is happening, wala na talagang right process. Injustice lahat. And we will not allow that. Until ba naman pagkuha sa property, until ba naman pagpasok sa compound, ganun pa rin bang gagawin nila? So yun ang nangyari na we were just waiting for them to open the gate. But by the divine intervention of the Almighty Father, nagkaroon na merong megaphone. I had a chance to talk. I had a chance to ask them first, kilala niyo ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Bago kayo pumunta dito, tanungin ko kayo kung kilala niyo ba yung tao na kukunin niyo. Kilala niyo ba talaga si Pastor Apollo si Kibuloy? Alam niyo ba ano ang ministry ni Pastor for 38 years na nandito kami? Ano bang ministry ni Pastor magturo kung ano ang mabuti, ano ang kalooban ng Ama, ano ang dapat nating gawin, anong pag-ibig, ang tunay na pag-ibig? Wala siyang ibang ginawa kundi kabutihan. Yan ang tinuturo niya sa amin. And this place is a place of worship. This is a peaceful place. We are peace-loving. We are God-fearing. This is a holy ground. Nakita niyo naman napakaganda. Ito, tapos magbabarge in sila. So yun yung nag-transpire dun sa kabilang gate. Yun yung nangyari. And by the divine intervention of the Father, I know because they were really bent on pulling the gate. But we were already ready. And we just thought na that would be our last moment. Sabi ko, it was just really a slim chance. And we're just so thankful. Then they will say, sabi ko, hindi talaga kami magpapasok. Kasi ganun yung ginawa na nila dun sa kabila. We stood our ground. As I always say, we stood our ground. So,
until now, we're just so thankful to the Almighty Father through His appointed Son, wherever Pastor is. Wala. Kasi kami na lang that time. Kami na lang talaga, and we have to protect it. Before Pastor left, he said, this is our alamo. This is our last stand. We will not give it to anyone. Kasi ito na yon. This is our only place. This is our birthright. Ito yung lugar namin. So for all the kingdom citizens who are viewing right now, we're just so thankful na the Father has answered our prayers and He made a divine intervention on that fateful morning. And we're just so thankful that He has reassured us of His protection. So yun po yung nangyari until na narinig ko na lang na may call. We were still there sa gate. We did not leave. Na may call na daw si PRRD, the former president, na nag-negotiate na. So nag-negotiate na sa kabila. And then may nagsasabi nila sa akin na kailangan may mag-camera kasi may papasok. Magsa-search sila. Para na lang daw talaga pagbigyan. Para na lang maayos. So papapasukin sila ilang grupo. Kailangan natin ng 32 na magbabantay. O sige kayo na lang, mag-camera doon. Dito lang ako, hindi ako alis. So we stayed there. So yun, nag-distribute na sa Bible School, sa GMC, I don't know, sa hangar o saan pa, nagpunta sila. I was just there. Basta yun lang, nasasamahan na lang sila talaga ng mga workers para mag-search. Warrant of arrest, yung kanilang dala. But lahat sila nag-search sa lahat ng lugar. Tapos, yun na, naririnig na lang namin na simultaneous sinira na yung gate ng Glory Mountain. Nandun sila sa Prayer Mountain. Nakareceive na rin ako ng message na ganoon din sa Kitbog, 3:45, yung mga forces na parang 200 personnel, nakapasok na rin dun sa Sarangani compound namin. So, sabay-sabay talaga yung araw na yon. Then, I think, yun na yung lang nangyari sa knowledge ko. Hanggang ngayon, sinasabi natin, mataas pa rin yung level ng dapat i-secure pa rin natin yung lugar. Konting, yun nga, sinasabi ni Carlo, konting may ano lang, tapos yung mga bata, talagang maawa ka na lang kasi pag narinig nila yung siren, kahit kami, may ma-feel ka rin talaga. Pero ganun eh. So yun yung nangyari sa that day, nasa June 10. So yun ang mas masakit kasi na-feel namin wala na kaming kakampi. We were on our own. At sinabi ko nga dun sa mga pulis, di ba dapat inalay niyo yung buhay niyo para we can live ours freely? But what is happening? Why are you doing this? Sino ba sinusunod niyo? Sino ba nag-utos sa inyo? Sino ba talaga? Ano ba, saan ba kayo kakampi? Sa katotohanan o dun sa hindi? Alam niyo naman ano nangyayari dito sa, di ba? Alam niyo naman talaga yung sitwasyon. So yun. So we were alone. Kaya sabi din ni Carlo, we have to defend ourselves kasi yung magiging dapat protector namin, wala na. We don't feel that anymore. Naging predator na kayo para sa amin. So, wala na. Yun na magiging ano namin, as of now, hanggang we're praying na maayos talaga lahat. And talagang tatayo yung tunay, no, at ang totoo na kapamahalaan dito sa ating bansang Pilipinas. So, muli, nagpapasalamat talaga kami in behalf of all the kingdom citizens, all the missionary workers here, all the leaders of the kingdom here in the central compound and the other compounds that we have as of now. We are so thankful to Almighty Father for keeping us, protecting us, and always being with us. So, yun po, nagpapasalamat muli ako sa ating dakilang Lama and to our beloved pastor, wherever you are, you're listening right now, hindi rin talaga namin alam personally. So, yun po ang magiging mensahe ko sa lahat po ng kingdom citizens in behalf of the whole kingdom nation from the central headquarters of the kingdom of Jesus Christ. So, yun po. Maraming salamat. Maraming